Para makatipid sa konsumo ng langis at makatulong sa mga commuter, pansamantalang papayagan ang pagka-carpool ng mga pribado sa sasakyan. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, paano ba magiging sistema rito sa carpooling at kailan ito ipatutupad? Well, Jiggy, pagkatapos ng Semana Santa, inaasahan niyang aarangkada na itong carpooling system na inaasahang makatulong sa mga commuter at kahit paano ay makapagpaluwag dito nga sa sumisikip na nating mga pampublikong transportasyon. Sa ilalim ng proposed guidelines itong carpooling system ay papayagan yung mga pribadong sasakyan, yung mga sasakyan ng mga opisina, ng mga negosyo at pati na rin ng mga government agencies na makapag-alok ng ride-sharing services. So point to point lang ito at hindi papayagan makapagsakay at makapagbaba doon sa gitna ng ruta. At papayagan lang din itong carpooling tuwing peak hours at isang biyahe lang din kada time slot. Pati ang singilan ng pasahe, mapalibre man ito o ambagan, ay i-regulate na rin ng pamahalaan. Pinaplansya na ngayon ng LTFRB at ng MMDA yung guidelines ito para malaman kung sino at anong klaseng mga sasakyan nga ba ang pwedeng mag-participate dito. Sa ngayon ay kumukuha pa ng inputs ang dalawang ahensya mula sa iba't ibang stakeholders ng dito na maapektuhan dito sa carpooling system. Pakinggan natin ang pahayag ng LTFRB at ng MMDA. Sana hindi gawing for profit or kung meron man, syempre kailangan din ma-recover yung panggasolina, pang maintenance noong sasakyan, and then yung pang parking niya siguro. Pero wag naman po sana rin na wag naman pong samantalahin na pagtubuan ng sobra-sobra. But this will be an online system. Di na sila kailangan pumuntang LTF. Jiggy, sa Monday or Tuesday next week ay bababa na yung guidelines ito at doon na rin malalaman kung paano ba makakapag-apply yung mga interesadong mag-carpooling. Jiggy. Kung tutusin yung carpooling, Gerard, ay option na ng may-ari ng sasakyan. Kasi, di ba, nasasakay niya na yun kung gusto niya magpasakay ng iba. Pero yung pinasukan siya ng gobyerno, hindi ba ito magbibigay window para maging lehitimo naman yung mga kolorum? Nako, valid point yan, Jiggy. Kaya nga nangako yung mga otoridad na poproteksyonan nila yung interest ng mga pampublikong sasakyan, lalong-lalo na yung may mga lehitimong mga prangkisa. Kasi ngayon pa lang, Jiggy, parang may agam-agam na, parang may konti ng pagproprotesta itong mga operator ng mga UV Express. Dahil tama ka, halos pareho yung service na inaalok ng mga nagka-carpool at nitong mga UV Express, which is P2P. So kung hindi raw mababantay ang maayos ito, baka raw maging competitors pa sila sa kalye. So yung kakarampot na ang kinikita ng mga UV Express operators, baka mawala pa. So, yun nga rin sinasabi ng MMDA tsaka ng LTFRB doon sa mga mabibigyan ng special permits para mag-carpooling, wag namang abusuhin at gamitin ding pampasada yung kanilang mga kotse. Jiggy. At Gerard, kumusta yung pag-alok ng libreng sakay sa iba't ibang mga lugar? Jiggy, patuloy pa rin yung libreng sakay ng Department of Transportation. Hanggang mamayang alas 8 ng gabi ay may libreng sakay mula Philcoa at Welcome Rotonda na papuntang Cubao. Meron din dyan sa bandang Loton hanggang sa Pitex, sa Commonwealth hanggang sa Fairview at Baclaran hanggang sa Monumento. Sa Maynila naman, halos 1,000 jeep yung kinontrata para mag-offer nitong libreng sakay. So ang sinabi ni Mayor Isko Moreno ay sagot nila yung kikitain ng mga jeepney driver. So yung mga driver na dati kumikita ng 200 hanggang 300 pesos na lamang dahil nga napakamahal na ng diesel ngayon, ay pwedeng umabot ng 1,000 yung kanilang take-home pay. Pakinggan natin ang pahayag ni Manila Mayor Isko Moreno. Hihiramin ko yung mga jeep at driver, garantisadong bayad. Araw-araw, may kita ang operator, may kita ang driver. At Gerard, may bad news ba this week? Meron bang pagtaas sa presyo ulit ng petrolyo? Jiggy, ayon sa ating bolang kristal ay aabot ng 12 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel at nasa 2 pesos naman sa kada litro ng gasolina. So pag nangyari ito ay nasa 150 pesos na ang presyo ng kada litro ng diesel at aabot naman sa nasa 100 pesos ang kada litro ng gasolina. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy.
Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.